Kumusta kayo? Ako po si Ikle Maricel Santos. Ngayong araw, may kwentong gusto akong ibahagi sa inyo na madalas ko lang pag-usapan sa aking mga pasyente. Alam niyo ba kung ano ang pinakanakakagulat sa akin nung naging 35 years old na ako? Yung madaling araw, nagigising ako para pumunta sa SIH. Parang sabi ko sa sarili ko, ay naku, tumatanda na ba ako? Nakakainis talaga. Kayo ba, paano kayo kagabi? Nagising din ba kayo ng madaling araw para umihi? Ay naku, sikhi na naman. Tapos ang bigat ng katawan pero kailangan bumangon. Tapos pag bumalik kayo sa kama, wala na yung antok. Nakatingin lang kayo sa kisame hanggang umaga. Nakakabali talaga yan, alam ko yung pakiramdam nyo. Pero alam nyo, ito hindi lang dahil tumatanda kayo. Hindi yan simpleng dahilan lang ng edad. Pag umihi kayo ng 2 beses o mas marami pa sa gabi, yan ay signal na galing sa inyong kidney. Seryoso yan. May pag-aaral ang Philippine General Hospital, tinuruan nila ng mahigit 10 taon ang libu-libong tao. Yung mga taong nagigising ng 2 beses o mas marami para umihi sa gabi, ang risk nila sa heart attack ay 1.8 times mas mataas. Ang stroke risk naman ay 2 beses pa. Ay naku, bakit naman Doth? Ano naman ang kinalaman ng pag-ihi sa puso? Ganyan siguro ang iniisip nyo. Pero meron talaga. Ang puso at utak natin kailangan magpahinga sa gabi. Pero pag pinagtrabaho niya sila buong gabi, parang engine na sobrang pagod na, malapit ng sumabog. Pero alam niyo kung ano pa ang mas nakakagulat? Ang dahilan ng problema na ito ay isang bagay lang na ginagawa niyo bago kayo matulog. Yung akala niyong mabuti para sa katawan o yung nakasanayan niyo ng gawin, yun pala ang kumakain ng inyong tulog. Ngayong araw, dito sa video na ito, sasabihin ko sa inyo kung ano yung habit na yon. At walang gastos, isang kutsarita lang galing sa inyong kusina, mababawasan nyo na yung teeth nyo simula ngayong gabi. May pasyente ako dati, 4 na beses siyang gumigising sa gabi para umihi. Pero pagkatapos gawin yung method na ito ng 2 linggo, ni minsan hindi na siya nagising. Sabi niya sa akin, Dosi, ang sarap ng tulog ko ngayon. Pagising ko sa umaga, ang gaan ng pakiramdam ko. Umiiyak pa siya habang hawak yung kamay ko. Kayo rin, pag pinanood nyo yung video na ito hanggang dulo, bukas pagkagising nyo, mawawala na yung pamamaga ng mukha nyo. Magiging magaan ang pakiramdam nyo sa umaga. Sige, bago tayo magsimula, gusto ko lang malaman kung saan kayo nanonood ngayon. Nakaratay ba kayo sa kama? O nakaupo sa sofa? At kagabi, ilang beses kayo nagising? Paki-comment lang yung lugar nyo at yung bilang. Halimbawa, Manila, 2 beses. Ganyan lang. Yung mga comment nyo ay nakakatulong sa akin para mas magsipag ako sa paggawa ng mga videos na ito. At yung mga hindi pa nag-like, alam nyo yan ay libreng health insurance nyo yan. Pakipindot lang ngayon. Sige, simulan na natin. Ang sikreto kung paano isay-salba ang inyong kidney at makatulog ng mahimbing buong gabi. Una sa lahat, pag-usapan natin yung pinaka-importanting dahilan. Alam nyo, ang katawan natin may factory sa loob. Paggabi at tulog na tayo, may umiimbestiga na parang manager. Sinasabi niya, gabi na, wag na kayong gumawa ng ihi. Ang tawag dito sa medical term ay antidiuretic hormone. Kailangan na magtrabaho ng maayos yung manager na ito para bumaba yung dami ng ihi sa gabi. Para makatulog tayo ng mahimbing hanggang umaga. Pero ang problema, tumatanda din yung factory na ito. Pag 70 years old na kayo, ang boses ng manager ay humihina na. Sa umaga, maayos pa. Pero pag gabi na, nalilito na siya. Hindi niya alam kung dapat gumawa ng ihi o hindi. Kaya yung ihi factory ay nagtatrabaho pa rin buong gabi. Nung bata pa kayo, sarado yung factory sa gabi. Pero ngayon, may night shift pa rin. Yan ang pinakaugat ng problema nyo, yung hormone aging. Pero may mas nakakatakot pa dito. Hindi lang maraming ihi ang ginagawa. Ang kidney mismo ay nagtatrabaho buong gabi. Yung mga blood vessels sa kidney ay napupuno ng waste. Dapat magpahinga yung kidney sa gabi para kinabukasan, kaya niyang tanggalin yung toxins. Pero dahil walang pahinga, napapagod yung kidney. Tapos ano ang mangyayari? Sa huli, pwedeng maging kidney failure yan. Kaya mga kaibigan, yung paulit-ulit na paggising nyo sa gabi para umihi, hindi yan simpleng dahil sa maraming tubig lang.
Yan ay signal ng inyong kidney na pagod na siya. Kailangan niya ng tulong. Yun ang unang dahilan. Naiintindihan niyo na ba? Yung ihi factory sa loob ng katawan niyo ay nalilito na dahil sa edad. Tandaan niyo yan. Pangalawa, mas nakakainis pa ito. Yung bladder niyo ay naging masyadong sensitive. Dati kasi yung bladder natin ay matiisin. Kahit 2 baso pa ng ihi, kayang maghintay. Sabi niya, malayo pa, matulog pa kayo. Yan ang normal. Pero pag tumatanda na at naging sensitive yung bladder, ano ang nangyayari? Kahit kalahating baso pa lang ng ihi, biglang mag-alarm na sa utak. Ay naku, emergency na ito. Kailangan ilabas na ngayon. Kaya kayo nadigising. Tapos bilisan niyong bumangon. Pagdating niyo sa sihi, kumusta? Malaki ba yung inilabas niyo? Hindi. Konti lang. Nakakainis, diba? Bakit pa kayo bumangon kung ganun lang pala? Ito ay kinatawag na overactive bladder. Pero alam nyo, may mas malalim na dahilan dito. Yung blood sugar nyo. Ay Dosi, wala naman akong diabetes. Bakit blood sugar? Kahit tulog tayo, gumagamit pa rin ng energy ang katawan. Pero pag 2 o 3 jek na, bumababa na yung blood sugar. Kaya nagpanik yung utak. Wala ng energy, kailangan gisingin yung tao. Pero paano? Ang pinakamadaling paraan ay galawin yung bladder. Uy, gusto mo umihi? Bumangon ka na. Fake signal yan galing sa utak. Kaya akala nyo umihi kayo, pero totoo, gutom lang yung utak nyo kaya ginising kayo. Nakakainis talaga yan. Kaya pag bumalik kayo sa kama pagkatapos umihi, parang kabado yung puso nyo. At hindi na kayo makatulog kasi gising na yung isip nyo. Hindi masama ang ugali ng bladder nyo. Ang blood sugar nyo lang ang up and down, kaya nahihirapan yung bladder. Pangatlo at huli, ito baka hindi nyo inexpect. Ang drainage system ng katawan nyo may problema. Alam nyo yung mga taong paghapon, ang marking ng medyas ay malalim na. O yung sapatos ay masikip na. Ay, naglakad ako ng marami ngayon kaya naman. Pag umaga, dahil sa gravity, yung tubig sa katawan ay napupunta sa baba, sa mga paa. Pero pag gabi na at nahihiga na kayo sa kama, ano ang nangyayari? Yung tubig na nasa baba ay unti-unting umaahon pabalik sa puso at kidney. Kaya nagugulat yung kidney. Ay, kanina tahimik lang, bakit ngayon dumadami yung tubig? Kaya nagsisimula na naman ang overtime. Pinapalabas niya yung tubig bilang ihi buong gabi. Kaya yung mga taong manas ang paa, yung pamamanas na yun ay nagiging ihi. Hindi kayo umihi dahil gusto nyo. Umihi kayo dahil kailangan ilabas ng katawan yung tubig na naipon. Kaya yun, 3 dahilan yan. Una, yung ihi factory na tulog na yung hormone. Pangalawa, yung blood sugar na hindi stable kaya nalilito yung utak. Pangatlo, yung tubig sa paa na nagiging ihi sa gabi. Pag pinagsama niyo yan lahat, kaya pala kayo naghihirap buong gabi sa sihi. Ngayon, alam niyo na yung dahilan, kailangan natin tingnan kung ano ang mga maling ginagawa niyo. Dito sa klinika ko, maraming seniors ang nagsasabi, Dosi, ginawa ko na lahat para sa kidney ko. Pero yung ginagawa nila, lalo pang nasasaktan yung kidney. Ngayon, sasabihin ko sa inyo yung 5 fake na kaalaman na akala nyo totoo. Una, yung pinakamaraming gumagawa. Ayaw ko umihi sa gabi kaya tumigil ako sa pag-inom ng tubig. Pero alam nyo, delikado yan. Pag kulang yung tubig sa katawan, nagiging concentrated yung ihi. Yung concentrated na ihi na yan ay parang kutsilyo na tumusok sa bladder. Yung sensitive na bladder ay magsasabi, ilabas mo na yan ngayon. Kaya mas madalas pa kayong umihi. May pasyente ako dati na 70 years old. Tumigil siya sa pag-inom ng tubig sa gabi. Pero lumala pa yung nighttime urination niya. Sinabi ko sa kanya, uminom ka ng 1 baso pagkatapos ng hapunan. Ayon, mas magaan na yung pakiramdam niya sa gabi. Kailangan uminom kayo ng tamang tubig. Hanggang 2 oras bago matulog, pwede pa kayong uminom. Huwag lang sobra. Pangalawa, yung mga ayaw uminom ng kape sa hapon. Nga, ang caffeine ay nakakapagpaihi. Pero alam nyo, mas delikado pa yung alak sa gabi. Yung mga nagsasabi, hindi ako makatulog kaya uminom ako ng konting alak. Yan ang pinakamasama para sa puso. Kahit hindi kayo lasing, yung factory nyo ay lasing na.
Kaya buong gabi walang kontrol yung ihi factory. At ang alcohol ay direct na nakakainis sa bladder. Kaya ang alak sa gabi ay pinakakalaban ng maayos na tulog. Pangatlo, yung nagsasabi na sa palad ko na ito. Yung mga kaibigan ko ay ganito rin. Pag tumanda ka, ganyan talaga. Kaya sumusuko na. Delikado yung mindset na yan. Natural na bumaba ang hormone pag tumatanda. Pero hindi ibig sabihin na dapat pabayaan nyo lang. May mga 70 years old na tao na ni minsan hindi nagigising sa gabi kasi nag-manage sila ng lifestyle nila. Yung nag-manage at hindi nag-manage, may 40% difference sa nighttime urination. Huwag niyong sabihin na palad nyo yan. Kasi pag pinabayaan nyo yan, sa huli, heart disease o stroke ang mangyayari. Pang-apat, yung mga taong pag may konting nararamdaman, pupunta agad sa sikh. Sinasabi nila, hindi ko kayang pigilan kasi baka magkasakit ako. Pero alam nyo, mas nagiging mahina at sensitive yung bladder nyo pag ganyan. Ang bladder ay muscle din, kailangan ng training. Pag palagi nyong winawala agad kahit konti pa lang, naiisip ng bladder, ay ganito lang pala ang kaya kong itago. Kaya lumiit na yung capacity. Sa huli, kahit gusto nyong pigilan, hindi na kaya. Kailangan ng bladder training. Mga 3 hanggang 4 na oras ang okay na interval. Panghuli, yung mga gumagamit ng gamot para sa lahat ng problema. May mga kaso talaga na kailangan ng gamot. Pero 60% ng mga kaso, kaya naman gumaling kahit walang gamot, basta may lifestyle changes. Ang gamot ay nakakatakiim lang ng symptoms. Hindi niya nilalagay yung sira ng kidney filter. At yung sleeping pills, mas delikado pa yan kasi pinapahinto niya yung utak. Mas mataas ang risk na mahulog kayo. Yung method na ituturo ko sa inyo at yung pagbabago ng gawin nyo sa gabi, mas malakas pa yan kaysa mahal na gamot. Bago kayo umasa sa gamot, maniwala muna kayo sa natural healing power ng katawan nyo. Kaya mga kaibigan, ilan sa 5 yan ang para sa inyo. Pag may kahit isa, kailangan nyo nang baguhin niya yon. Para makita nyo yung full effect ng magic na isang kutsarita na sasabihin ko sa inyo. Ngayon, alam nyo na yung dahilan at yung maling habits nyo. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo yung solusyon. Yung paraan para mawala yung nighttime urination at mapagaling yung kidney nyo. Ang golden solution na yan ay pulot. Ay dosi, yung ordinaryong pulot lang. Paano yan makakatulong sa problema ko sa gabi? Siguro ganyan ang iniisip nyo ngayon. Pero pakinggan nyo ako, ipapliwanag ko sa inyo ng malinaw. Ang pulot ay may 3 magic na ginagawa sa loob ng katawan nyo. Una, pinapakampante niya yung utak nyo. Natural stabilizer yan. Naaalala nyo ba kanina, sabi ko pag madaling araw, bumababa yung blood sugar kaya nagpapanik yung utak. Yung natural sugar sa pulot ay parang slow burning na apoy. Tumatagal siya buong gabi, kaya hindi nagugulat yung utak. Sinasabihan niya yung utak, may energy pa, matulog ka lang. Kaya relax yung utak. Pag-relax yung utak, hindi na niya kailangan magpadala ng fake signal sa bladder. Pangalawa, yung pulot ay parang katulong na naglilinis ng sira niyong kidney filter. May 180 na enzymes at antioxidants sa loob ng pulot. Yung mga components na yan ay pumupunta sa kidney at naglilinis ng mga dumi sa filter. Pag malinis yung kidney, babalik yung lakas niya na tanggalin ang waste. Yung pamamanas ay mawawala. At hindi na kailangan ng katawan na pilitin na maglabas ng tubig sa gabi. Napakagaling ng pulot na ito. Pangatlo, ang pulot ay humahawak ng preno ng katawan nyo, yung parasympathetic nervous system. Pag tumatanda, hindi na kasing ganda ng rest mode ng katawan. Pero yung components sa pulot ay nagsasabi sa katawan, okay na, pwede ka nang magpahinga ngayon kasi gabi na. Kaya yung heartbeat ay bumabagal. Yung bladder muscles ay nagiging soft. Hindi na pinipilit na mag-skis para maglabas ng ihi. Kaya hindi na kayo nagigising. Tuloy-tuloy na yung tulog nyo hanggang umaga. Kaya hindi lang yan simpleng tamis. Ang pulot ay kumakausap sa utak, kidney at nervous system. Perfect coordinator yan. Pero kahit gaano pa kaganda ang pulot, depende pa rin yan sa kung paano nyo kakainin. Pag mali ang paraan, pwedeng maging lason pa yan. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo yung tamang paraan at yung mga bawal na gawin. Una sa lahat, kailangan nyo ng tunay na pulot galing sa mga bubuyog na kumukuha ng nektar sa bulaklak. Hindi yung fake honey na gawa lang sa sugar.
Pag pumunta kayo sa supermarket, may murang malaking bote ng pulot. Yun ay usually fake honey. Legally, pwede pa ring tawagin na honey. Pero walang kidney cleaning components at antioxidants. Parang sugar water lang yan. Kaya kahit mas mahal, kailangan nyo ng tunay na natural honey. Tingnan nyo yung likod ng produkto. May nakasulat dun na carbon isotopratio. Mahirap basahin yan. Pero pag yung number ay mas mababa pa sa negative 22.5, halimbawa negative 23 o 24, yun ang tunay na natural honey. Yung number lang yan ang tingnan nyo para hindi kayo maloko. Yung uri ng pulot, kahit wildflower, acacia o longan, hindi masyadong importante. Pero pag ayaw niya ng malakas na amoy, mas okay yung acacia kasi soft. Pag gusto niya ng mas maraming minerals at mas malakas na effect, yung darker honey tulad ng longan ay mas maganda. Ngayon, nakapili na kayo ng pulot. Ito na yung golden method para triple ang effect. Sobrang importante nito kaya pakinggan niyo ng mabuti. Yung pinakamadalas na tanong ay kung anong oras. Pag natutulog na tayo, yung utak natin ay na-transition pa rin sa sleep stage. Mga 20 to 30 minutes yan. Pag kumain kayo ng pulot, yung natural sugar ay dadaan sa blood vessels papunta sa utak. Tapos sasabihin sa utak, okay na, tanggalin mo na yung alarm. Mga 30 minutes din yung travel time. Pag masyadong maaga nyo kinain, pagdating ng madaling araw, wala na yung effect. Pag masyadong late, yung digestive system ay magtratrabaho pa kaya hindi makakapahinga yung utak. Kaya yung perfect time ay 30 to 40 minutes bago matulog. Mag-set kayo ng alarm para hindi malimutan. Gaano karami ang kakainin? 1 kutsarita lang. Tama na yan. Hindi ibig sabihin na pag marami, mas okay. Ang kailangan lang ng katawan para i-maintain ang blood sugar at pakalmahin ang nerves ay 5 milliliters lang. Yung 1 teaspoon. Pag sobra, hindi ma-digest at mas lalo kayong mahihirapang matulog. Tandaan nyo yan. Tapos yung pulot, kakainin nyo lang directly. Huwag kayong iinom ng tubig kasama. Bakit? 2 scientific reason yan. Una, yung concentration. Pag direkta nyo kinain yung pulot, yung blood vessels sa ilalim ng dila nyo ay mag-absorb agad. Direct express papunta sa utak. Mas mabilis. Pangalawa, yung volume ng ihi. Pag uminom kayo ng 1 basong tubig para kainin lang yung pulot, ano ang mangyayari? Yung tubig na yan ay ilalabas pa rin ang kidney buong gabi. Kaya overtime pa rin sila. Pag sa bibig nyo nilunok yung pulot kasama ng laway, walang irritation sa stomach. At pinakamabilis ang delivery sa utak. Yan ang pinakamahusay na paraan ng absorption. Kaya ang conclusion, wag na kayong uminom ng tubig. Direkta lang. Dosi, may diabetes ako kaya takot ako sa pulot. Siyempre natatakot kayo. Marami rin sa comments ko dati ay may diabetes. Pag hindi controlled yung blood sugar nyo, sa halip na pulot, kumain na lang kayo ng 7 butil ng almond. Bakit 7 butil? Kasi sa 7 butil ng almond, may 50 mg ng magnesium. Yung magnesium ay natural muscle relaxer. Pinapahupa niya yung sensitive muscles ng bladder. Kaya tumutulong na mas mahaba yung holding capacity nyo. At yung healthy fat ng almond ay nakakatulong na stable ang blood sugar buong gabi. Pag may diabetes kayo, huwag kayong masyado mag-expect sa pulot. Kumain na lang ng 7 almond bago matulog. Nguyain yan ng maayos. May mga nanonood din siguro na may kidney problems na. Kayo, kailangan mag-inat. Pag mahina na yung kidney nyo, yung potassium content ng pulot ay pwedeng maging burden pa. Kaya bawasan nyo yung amount. Pag normal na tao ay teaspoon, kayo ay kalahati lang. At pag bibili kayo ng pulot, yung sinabi ko kanina, huwag kayo bibili ng fake honey. Yung may additives ay mas lalong makakapasama sa kidney filter. Kailangan talaga ng natural honey na may carbon isotopratio certification. At pagkatapos nyo kumain, kinabukasan, check nyo kung manas kayo. Pag mas lalo kayong nanas, ibig sabihin kailangan nyo pang bawasan yung amount. Yan ang signal. At isa pang bawal na bawal. Huwag ninyong ilagay yung pulot sa mainit na tubig. Pag 60 degrees Celsius o mas mainit pa, namamatay yung precious enzymes sa pulot. Nagiging sugar water na lang yan.
Pag gusto nyo talaga ilagay sa tubig, maligamam na tubig lang. Huling tanong, paano nyo malalaman kung effective? May assignment ako sa inyo. Simula ngayong gabi, magsulat kayo ng urine diary. Kahapon, 3 beses ako nagising. Ngayong gabi, 2 beses na lang. Ay, mas marami na yung volume. Ganyan. Pag nakikita nyo yung improvement, mas magiging relax yung utak nyo. Usually, after 3 days, may nararamdaman na kayong pagbabago. Ang gaan ng katawan. After 2 weeks, may himala na. Ay, kagabi, hindi ako nagising kahit minsan. Yung pagbabago na yan, huwag niyong itago. Ikwento nyo sa mga kaibigan nyo. Ano, simple lang 'di ba? Yung maliit na habit na yan, makakapag-save ng kidney nyo. At mawawala na yung nighttime bathroom hell. Simula ngayong gabi, gawin nyo. Tapos after 1 week o 2 weeks, sabihin nyo sa comments kung ano na yung nangyari sa katawan nyo. Gusto kong marinig yung success stories nyo. Ngayong araw, mahabang oras tayong nag-usap tungkol sa kidney at yung nighttime urination. Ano, natuto ba kayo? Palagi kong sinasabi ang katawan natin ay honest. Hindi nyo lang alam dati kung paano alagaan. Pero ngayon alam nyo na. Simula ngayong gabi, magbabago na yung katawan nyo. Yung generation natin, ang hirap ng buhay dati. Nag-alaga tayo ng mga anak. Nagtrabaho para kumita. Hindi natin napapansin na nasasaktan na pala yung katawan natin. Ngayon, pwede na nating alagaan yung sarili natin. Yung isang kutsarita ng pulot bago matulog, hindi lang yan para sa tulog. Yan ay regalo nyo sa sarili nyo. Parang sinasabi nyo sa katawan nyo, magpahinga ka na, deserve mo yan. Pag nagpahinga yung kidney buong gabi, kinabukasan, mas malinaw yung mata nyo. Mas maganda yung pakiramdam nyo. 2 linggo lang, gawin nyo yan. Pag gumaan na yung katawan nyo, huwag nyong sabihin sa sarili nyo lang. Share nyo itong video sa mga kaibigan ninyong lagi ring pumupunta sa sihi sa gabi. At pag nagustuhan nyo yung video ko ngayong araw, mag-subscribe at mag-like. Yung suporta nyo ay nakakatulong sa akin para mas maraming research ang gawin ko at mas magagandang videos ang gawa ko. Sa comments, isulat nyo lang, simula ngayong gabi, 1 kutsarita na. Yun lang. Babasahin ko lahat ng comments nyo. At isa-isang cheering ko kayong lahat na maging healthy. Ngayong gabi, sana walang keys problems kayo. Matulog kayo ng mahimbing. Ako po si Ikle Maricel Santos. Salamat sa pakikinig.